Hello guys, so welcome sa educational video na ito. And for this video, I'm going to discuss some of the most important topics in computer engineering, which is yung CPUs, GPUs, and yung SOP1 or yung simple as possible one. Now, bakit nga ba importante yung mga topic na to? So since halos lahat ng devices na ginagamit natin sa pang-araw-araw, mula sa mga cellphones natin, laptops, desktops, gaming consoles, and hanggang dun sa mga servers na nagpapatakbo sa mga internet natin is lahat sila is mayroong CPU and GPU. So, kung gusto mong maging computer engineer, programmer, or any professional na related sa field na to is kailangan mong maintindihan kung paano nga ba gumagana yung brain ng mga devices na ginagamit natin. In this video, we will cover 5 major topics. Una is yung how the CPU works. Pangalawa is yung evolution ng CPU from part 1 to part 4. Pangatlo is overview ng GPU. Pang-apat is yung SOP1 operations. And yung huli is all about SOP1 programming. By the end of this video is makikita nyo na kahit sobrang complex ng mga modern devices na ginagamit natin, lahat sila is nagsisimula lang sa simpleng logic. You can think of this video as a journey where we will start from basics and then we'll move to history. Then, i-explore natin yung mga modern technology. And, finally, i-discuss natin yung mga teaching model that shows us the foundation of computation. Let's begin with the first topic, which is the how CPU works. Unahin natin yung CPU or yung Central Processing Unit. So, kung iisipin natin, yung CPU is siya yung parang utak ng computer. Or basically, siya talagang utak ng computer. Bale, lahat ng ginagawa natin sa computer, sa mga devices natin, whether nag-open ka ng app, nagta-type ka ng document, naglalaro ka man ng game, o nanonood ka ng mga videos, lahat ng processes na yun is dumadaan sa CPU. Siya yung nagko-control ng lahat ng instructions at siya rin yung nagpe-perform ng mga computations. So ngayon, paano ba talaga gumagana yung CPU? So si CPU is may tatlong main parts. Una is yung control unit or yung CU. And next is yung arithmetic logic unit or yung ALU. And yung last is yung registers. So pag-usapan natin yung una is yung control unit. So yung control unit, ito yung parang traffic enforcer ng CPU. Siya yung nagde-direct kung saan pupunta at ano yung gagawin ng bawat component. Kung may instruction galing sa memory, yung control unit yung nagde-decide kung sino ang gagawa ng trabaho na yon. Next is yung arithmetic logic unit naman. So itong arithmetic logic unit is siya yung parang mathematician ng CPU. Dito nangyayari yung lahat ng arithmetic operations tulad ng addition, subtraction, multiplication, division, and pati na rin yung mga logical comparisons gaya ng greater than, less than, or yung mga ganong comparisons. So last is yung registers. So itong register naman, ito yung mini storage ng CPU. Kung ikukumpara natin siya sa RAM or yung random access memory, is mas mabilis siya doon, pero maliit lang talaga yung capacity ng registers. Parang siya yung sticky notes ng CPU na para sa mga temporary data habang nagpa-process yung mga instructions. Sa CPU is may process na tinatawag na fetch, decode, execute cycle, which is siya yung parang heartbeat ng CPU. So yung dito sa fetch is nire-retrieve ng CPU yung mga instructions galing sa memory. So dito binabasa niya yung mga instructions. Next is yung decode. So sa decode is dito na ini-interpret ng control unit yung mga instructions na nakuha sa memory. So iniintindi na dito yung mga dapat gawin. And sa execute is dito naman is ang nagtatrabaho na dito is yung arithmetic logic unit. So dito na yung actual na pagpaprocess ng mga instructions. So for example is pwedeng isipin na para ka lang nasa kusina.
So, sa fetch is, yun yung pagkuha mo ng mga recipe or yung mga steps. Then, sa decode, ito na yung pagbasa mo ng mga dapat gawin, yung nasa menu and yung mga nasa steps. Then, sa execute, ito na yung mismong pagluto mo ng pagkain or nung mismong lulutuin mo. And for example, is kapag nagta-type ka ng 4 minus 2 sa calculator app na gamit mo, yung CPU is siya yung nagfe-fetch ng instruction. Bali, i-decode na sub or subtract, tapos i-execute ng arithmetic logic unit. Then, after nun is dun na lumalabas yung result, which is 2. So, simple lang siya pakinggan, pero sobrang bilis nung pangyayari na yun. Halos instant siya. Pero aside dyan, hindi lang arithmetic operations yung kayang gawin ng CPU. Kaya niya rin mag-handle ng mga logic. For example, kapag nagko-code ka ng if x is greater than 5, then print hello. So, ang CPU is, siya yung nagko-compare ng value ng x sa 5. So, kung true na greater yung x kaysa sa 5 is, i-execute niya yung print statement. And kung false naman is, i-skip niya yon. So, ngayon naman is pag-usapan natin yung clock speed. So, yung CPU is may clock siya na nagsisilbing metronome. Every tick of the clock is isang step ng fetch, decode, execute na cycle yung nangyayari. Kaya kapag sinabi natin halimbawa na yung CPU natin is 3 GHz, ibig sabihin nun 3 billion ticks per second. Imagine mo kung gaano kabilis yun. Kaya yung mga yung mga instruction ng computer is sobrang bilis niya nagagawa and sobrang bilis niya mag-response. Another important concept naman is yung instruction set architecture or yung ISA. So ito yung ISA is ito yung language na naiintindihan ng CPU. For example, sa Intel AMD processors, ginagamit yung x86 instruction set. Sa smartphones naman, madalas ARM instruction set yung gamit. Ang ISA is siya yung nagde-define kung anong instructions yung kaya ng CPU. Tulad ng load, store, add, and subtract, at saka iba pa. So, ngayon naman is i-mention natin yung pipelining. So, kung sa factory may assembly line, ganun din sa CPU. Instead of waiting for one instruction na matapos, bago magumpisa yung another instruction, yung pipelining is inaalaw niya na multitask yung yung CPU, like multiple instruction overlap siya. Parang habang nagluluto ka ng kanin, habang nagsasayang ka is nagpapakulo ka na nung ulam na iluluto mo. And another feature din ng CPU is yung caching or yung caching. Ang CPU is may cache memory. Sobrang bilis na storage na mas malapit kaysa RAM. Parang drawer siya sa tabi ng desk manager. Kung madalas niyang kailangan ng isang document, ilalagay niya sa drawer na yun para mabilis makuha. Ganun yung yung caching. So finally, let's talk about multi-core CPUs naman. So dati kasi isa lang yung core ng mga CPU. So ngayon meron na tayong mga dual core, quad core, octa core, and meron pa nga minsan higit pa dun eh. So yung bawat core is may sarili yung utak. So kung may multitask, pwede silang magtrabaho ng sabay-sabay. Parang alimbawa pagka yung CPU mo is quad core, so para kang may 4 na chef na nagluluto.